Di yata tayo dapat kumilos na hiwalay sa pulis. Eh matatagalan kung silang pakikilusin natin. Isa pa, time is of the essence. Pwedeng sirain ni Moira yung ebidensya. Pero wala tayong nakita, di ba? Wala kay Moira yung hinahanap natin na sapatos. Malamang dinispatcha na yun. Or, baka hindi kay Moira yung sapatos. Baka kay Zoe. Kay Zoe yung isang room na pinasok natin. Wala rin tayong nakita. Eh, recently lang naman lumipat si Zoe sa mami niya eh. Saan siya nakatira before that? You think? Nasa bahay yung evidence? Well, there's only one way to find out. Ngayon pa talaga pinili ni Zoe na hindi sagutin ng mga tawag ko. Kailangan niyang unahan si Robert dahil sigurado ako gamit niya ang susunod na kakalkalin na mga yon. Do you really think na pati si Zoe pinagsususpetsyahan na rin nila? Oo naman, di ba nga? Giselle forced us to give our fingerprints sa police station. But that was Giselle. And Robert is Zoe's quote-unquote father. Sa palagay mo pati si Zoe, pinagsususpetsyahan na rin niyang possible suspect? I don't care kung paano tumatakbo yung utak ni Robert. All I care is that hindi ma-implicate si Zoe. Okay na to. Sige. Pa-report na lang mamaya. Thank you. Doc Denise. Doc Katie. Gusto ko lang sana malaman. Si Lynette ba already came to see you? What for? So hindi pa. Hindi pa. Bakit? I emailed Doc Carlos recommending that Lynette come see you for therapy because of her previous ordeal. Doc Carlos agreed, pero mukhang wala naman nangyari sa rekomendasyon ko. Doc Katie, are you and Doc Benitez okay? Hindi ka ba nagigilty? Nakita kong ginawa mo. Iniwan mo si Lynette kasama ng mga hayop na kriminal na yon. At kung hindi pa dumating yung mga pulis, baka natangay at pinatay na siya. Doktora, mali yung nakita mo. Umalis ako para humingi ng tulong. Really? Talaga? Oo. Itataya ko ang buhay ko para sa asawa ko. Dahil mahal ko ang asawa ko. Okay naman kami ni Doc Carlos. Pero after what happened to Lynette, personally, I expected more from him as a husband. I should be happy. Absuelto na ako sa fingerprint matching. Hindi na ako matitrace sa nangyari kay Lolo. But, why do I still feel dread? That something bad is going to happen. Hello, Mommy? Zoe! Thank goodness you decided to answer my call! Sorry na busy lang ako. Bakit ba? You need to go home and get rid of all your shoes na may missing shoe embellishment. Sinang sapatos? Mommy, alam mo naman hindi ako nagtatago ng mga sapatos na hindi ko na magagamit. Just do me a favor. Go home and make sure na totoo yung sinasabi mo. Bakit? Ano bang nangyayari, Mommy? May nahanap silang bagong evidence. Shoe embellishment. And I'm sure it wasn't mine dahil nanggaling na dito si Robert at saka si Giselle. Ma'am, sir, napaaga po ata ang uwi niyo. Nandito ba si Zoe?
Isang linggo na po siya hindi umuwi dito. Baka na kay Ma'am Moira? Good. Tara. Hello. Doc Carlos, sandali. Yes, Doc Katie. I saw what you did for Lynette earlier. And I'm glad na hindi mo siya pinabayaan. Bakit ko naman siya pababayaan? Mahal ko si Lynette. For one, hindi mo pa siya pinapa-counsel kay Doc Denise. Ang sabi sa akin ni Doc Denise, hindi pa siya pinupuntahan ni Lynette. Kaninang umaga, nagpasked na ako sa sekretary niya. Baka hindi pa lang siya na-inform. Doc Katie, hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin na inabandon ako si Lynette nung araw na yun? I saw what I saw, Doc Carlos. At sinabi ko na sa iyo ang dahilan. Humingi ko ng tulong. Dahil kapag nalaban ako, baka lalong mapahamak si Lynette. Pero kung hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na kaya kong talikuran ng babaeng mahal ko, ang babaeng pinakasalan ko, re-respetuhin ko ang opinion mo. Doc Carlos, I'm sorry. Baka nga mali ako. I might have judged you too soon. But Doc, you have to understand. Kaibigan ko si Lynette. Protective ako sa kanya. Uulitin ko, Doc Katie. Mahal ko si Lynette. At hindi ko siya pababayaan. Excuse me. Ate, wala yata dito yung hinahanap natin. O Ben, keep looking. Eh, yun na nga ginagawa natin pero wala talaga eh. Let's go. O Beng, aalis lang tayo dito kapag sigurado na ako na wala dito sa kwarto ni Zoe yung hinahanap na sapatos. Ano to? Di ba kaunang sapatos to? Oh my gosh! Ito nga! Asa na? Asa na yung picture ng embellishment? Oh my gosh! It's a match kay Zoe nga itong sapatos na to! Kriminal talaga yung anak mo? Patayin ko yung babaeng yan. Tita? Dad? Anong ginagawa niyo dito? Bakit hawak niyo yung sapatos ko? Kita mo na. Kanya nga tong sapatos na to. Kriminal kang hayop ka. Bakit, Ikaw- Tita? Ate! Ate! Tama na, ate! Ate, tama na! Tita! Bakit? Ngayon pa na meron akong ebidensya? Siya ang dahilan kung bakit nahulog ang papa doon. Siya ang dahilan kung bakit na-comatose ang papa. Tita, hindi ko alam sinasabi mo! Huwag ka magmamaang-maangan. Pagod na ako sa'yo. Tingnan mo to. Kaya ka. Hayop ka talaga. Itong embellishment na to, they found this in the area kung saan natagpuan si papa. This embellishment belongs to the criminal, which happens to be part of your shoe. So ikaw ang kriminal! Hayop ka talaga. No! Dapat Tita, hindi! Tita! Ate! Ate, tama na! Tama na, ate! I was there! Oo, I was there! Are you happy? Yes! I was there! Pero kaya lang naman ako nandun kasi naghahanap din ako ng clues para matulungan si Lolo. Hindi ko naman alam na natanggal niya sa
At nakita ko si Lolo! At tita, hindi yun ang first time na nagpakita sa akin si Lolo. Hindi yun yung first time! Tingnan mo ako! Huwag kang sinungaling! Totoo yan, tita! ang tatay ko! Hindi ako nagsisinungaling! Totoo yan! Hindi ko magagawin patayin si Lolo, tita! Ikaw ang dahilan kung bakit... Tita! Hindi totoo yan! Tama na, ate! Tama na! Tama na! Bakit ka maniniwala sa kanya, Obeng? Ngayon pa ba? Ilang beses na tayong niloko ng mag-inang yan! Pinaikot tayo, nulog ka sa hagdan! Ngayon pa ba magpapaloko na naman tayo? Tita, hindi totoo yan! Tama na! Tama na! Tama na! Hindi naman porket nakita niyo yan sa sapatos ko eh! Ako na yung suspect! Bakit naman kayo ganyan? Lynette, Carlos, kamusta na yung lalaki? Okay na ba siya? Galit pa rin ba sa akin yung mag-asawa? Puntahan ko kaya magsasorry ako ulit. Lynette, kinausap ko na sila, pati yung lalaki. Okay na, naayos ko na. Huwag ka na mag-alala. Sorry talaga. Akala ko kasi sasaktan niya ako eh. Akala ko ako talaga yung sinusundan niya. Bakit ba kasi ganito yung nararamdaman ko? Bakit ba ganito ako mag-isip? Umalis ako ng bahay kanina kasi akala ko masasama yung mga lalaking gagawa ng kwarto ni Annalyn. Naisip ko parang sila yung mga magnanakaw na pumasok mo sa bahay natin. Bakit ba ganito yung nararamdaman ko, Carlos? Bakit ganito ako mag-isip? Tapos ngayon, nananakit pa ako. Ano ba yung nangyayari? Lynette, what you are going through is the reaction of your trauma. Maybe you have to consult a psychiatrist. Kay Doktora Denise, samahan kita. Psychiatrist? Bakit? Sa tingin mo ba nababaliw ako? Ha? Hindi, Carlos. Hindi ako magpapakonsulta sa kanya. Lynette. Kung gusto mo, ikaw ang pagpakonsult sa kanya, hindi ako. Hindi naman ako nababaliw eh. Pwede ba, Carlos? Pwede ba iwan mo muna ako? Sige na, umalis ka na. Iwan mo muna ako! Hindi ko naman kaya gawin kay Lolo yun. Hindi ko naman siya kayang patayin eh. Pagod na ako. Pagod na ako kung alam niyo lang. Pagod na ako. Ako na lang yung palagi yung nakikita. Bakit ba ako? Ano ba meron sa akin? Dahil hindi ako paborito. Dahil hindi ako masyado magaling. Hindi ako kasi talino ni Annalyn. Ganun ba? Pagod na ako. Siguro nga, sa susunod na magpakita sa akin si Lolo. Sasabihin ko sa kanya, magpalit na lang kami. Ako na lang sana yung makomotos. Ako na lang sana yung mamatay. Mamatay na lang ako para maging masaya na kayo lahat. Kasi wala naman akong kwenta eh. Wala akong kwenta. I am not enough. I'm not worthy. Wala akong kwenta tao. Hindi ako magaling. Kulang ako. Dami kong pagkukulang. Mahal na mahal ka namin, Zoe. Wala akong kwenta. Para maging masaya na lang kayo lahat. Mawawala na lang ako. I'm not enough. I'm never worthy. Ganun ba ako magiging enough? Ganun kaya?
Sinabihan ko magpa-consult si Lynette kay Doc Denise. Pero ayaw niya eh. Pero dahil sa mga pinapakita niya, kailangan na talaga niya ng tulong ng psychiatrist. Lynette is suffering from PTSD. Kailangan yun maagapan. Doc, alam na ba ito ni Annalyn? Baka naman makumbinsi niya yung nanay niya na pumunta na kay Doc Denise. Doc Katie, alam ko hindi pa naaalis yung pagdududa mo sa akin. Pero asawa ko si Lynette. And she is my responsibility. Kaya, I will do everything para gumaling siya. Para hindi siya lumala. Sa anak ko nga yung embellishment sa sapatos. Nagpunta nga raw siya sa area kagabi para maghanap ng clues tungkol sa suspect. Pero Doc, sigurado naman kayo sa sinasabi ng anak ninyo? Yes. Tinanong ko yung chief res niya sa Apex at ang sabi nga niya, wala daw si Zoe sa hospital kagabi. That means na pumunta siya sa crime scene. Kaya nga nahanap niyo yung embellishment ngayong umaga dahil galing siya doon kagabi. So it doesn't follow that she did something to her lolo. So she should be written off the list of suspects. Naiintindihan ko kayo, Doc. Sa ngayon po, si Balahadja pa rin ang primary suspect. Matagal na po siya sa ganitong gawain, kaya sigurado po kami na siya ang mastermind sa kidnapping. At baka ginamit niya ang asawa niyo para matiktikan ng pamilya ninyo. Pero patay na si Balahadja. Hindi na niya mapapanagutan yung mga kasalanan niya. Huwag po kayo mag-alala at hindi po kami tumitigil para mahanap yung lalaking kasama niya. Kung meron siyang kasabuat, siguradong may tuturo ng lalaking yun. Well, don't look too far, officer. Baka naman nasa paligid lang namin yung kasabwat. Ayan ka na naman, ate. Dinidiin mo na naman si Zoe. Nasa Apex ako, Doc Lindon eh. Bibisitahin ko kasi si Lolo. Gusto mo, dito na lang tayo magkita. Sige, balitaan mo ako, Doc, ha? Okay, sige. Thank you, Doc. Dr. Annalyn Santos? Ako nga po. Bakit po? You are the illegitimate daughter, right?